May update ho tayo sa itinampok namin nung Hunyo na misis na tinaga sa mukha ng kanyang mister. Sa kasagsagan ng lockdown nito lang Hunyo, isang babae mula sa Zamboanga ang humingi ng saklolo. Ano? Matapos kasing tumangging makipagtalik ni Celia ang kanyang kanang mukha, tinaga ng kanyang mister. Galit po siya sa akin. I-blatter ko siya sa barangay. Makipaghiwalay na talaga ako. Hindi na po ako umuwi sa bahay namin. Sunday ng umaga. Nakita ko po si Ben. Pagsalubong niya, sinabi niya sa akin, mag-usap daw kami. Anong pag-uusapan natin? Tapos na tayo nag-usap. Ayaw mo palang makipag-usap sa akin. Doon na niya ako tinaga. Tinaga niya yung ulo ko. Ito. Pati ito. Ligo na talaga ako sa dugo. Pag-abot dito, ako diya pa, siya dito na, gitagbo siya, magtigbas, sige tigbas. Nabalik po siya tagbo mi. Daga na mi dito. Nagsunod. Nakasandig siya diha sa aning alad. No, napuwi ng dugo. Sumigaw po ako ng tulong, pero hindi nila ako narinig kasi nakabukas na po to nakaganyan na. May nakakita sa akin na dugo na po ako. Naningon siya nga, nung tabayan ko nung, yatog sa ospital, kung nasa ka, kitigbas ko, kasi kitigbas, si Ben. Dali-daling tumakas si Ben habang si Celia dinala sa ospital. Yung mukha ko sumasakit. Pag kumakain po ako, kunti lang po hindi ko masubo lahat kasi hindi po mabuksan yung ano ko. Galit na galit po. Di namin kaya na makita namin yung nanay ko na nasasaktan. May gusto ka bang sabihin kay Ben? Gusto ko sana na makulong na siya. Halos 7 buwan matapos ang insidente. Heto na ngayon, si Celia, ang kanyang mga sugat, unti-unti nang naghilom. Bagamat halatang halata pa rin, lalo na sa kanyang mukha. Hi Celia, kamusta ka na mula nung nagkausap tayo? Okay naman. Tuloy pa rin ba yung kailangan mong operasyon? Hindi na po ako magpapa-opera, ma'am, kasi okay naman po yung pagkain. Pag magkain pa ako, okay naman po. Hindi naman po masakit. Pero gumaling man na ang mga sugat sa mukha ni Celia. Malalim ang iniwan nitong pilat at sakit sa kanyang pagkatao. Pag nakikita ko yung mukha ko na ganito, pati itong mga sugat ko, pati sa ulo, kamay, parang sa isip ko parang andyan sa labas. Hindi nga ako lumalabas sa bahay namin kasi daw baka daw may makakita sa akin. Saan kami nakatira? May lalaki na punta dito, pwede ba daw makapasok? Ilan daw ang gwardiya? Tapos bigla lang daw nawala. Parang namukha niya, para daw kamukha ng asawa ko. Minsan makita ko na sinisilip kami. Parang nakita ko siya sa truck na dumaan. Tumingin pa nga sa akin. Si Ben na yun. Makalipas ang 4 na buwan, ang mga pulis nagkaroon ng tip sa kinaroroonan ni Ben. Pero wala rin kaming hawag na warrant of arrest galing from the court. Wala kaming magawa, kundi i-monitor lang namin kung saan siya. hanggang sa Nalaman namin na may kaso pala siya. Same person yung sa warrant na in-issue ng last 2000 by Judge Abarquez for the crime of multiple murder. kaya nitong 30 ng Oktubre, sa tulong ng isang informante, sinuyod ng mga pulis ang pinagtataguan ni Ben. Medyo liblib ang lugar niya eh. Tapos yung area is medyo hindi siya safe. Sabi niya, hindi daw siya magpapahuli ng buhay. Pinasok namin yung bahay niya at around 11 p.m. He was caught on surprise. Nahuli na ang suspect, ang mister niyang si Ben. Celia, nahuli na si Ben. Wala na po. Ano masasabi mo doon? Masaya po ako, parang gusto ko nga sumigaw sa sobrang tuwa. Parang gusto kong tumalon, gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw.
Kasalukuyang nakakulong sa presinto si Ben at sa kauna-unahang pagkakataon, ibinigay nito ang kanyang panig sa krimen. Matawag na ko siya, nako, Sil, pwede ba ito mag-istorya? Isinggahan man ko niya, ma'am. Ayoko! Tara na! Ayoko ba? Masa pa may istoryahon? Paano naman kailabot na ko? Ama na ito, ma'am, murag nawala ko sa akong kuwan. Sarili. Kung nidalagan na lang ko, kumikan sa, nahadlok ko ba? Anong nawala, mangi ko sa akong una. Managjuwang ko siya, pero natingala na kung anong naitabo ito nga nawala ko sa akong kaugali yung nabuhat ginang ko siya. Harapin ko siya, ipakita ko talagang mukha ko sa kanya. Gusto daw makaharap ni Celia si Ben, pero bago nun, kumonsulta muna siya sa isang psychiatrist kung kakayanin niya ba ito. Mukhang handa na siya na humarap dun sa kanyang asawa. That will be a form of therapy for her na, oy, mapapakita ko sa'yo na hindi na ako takot sa'yo. Kaya ko nang mag-move on sa buhay ko. Sinamahan din siya ng mga social worker at ng officer mula sa Women and Children's Protection Desk. Ilang buwan matapos tagain ni Ben ang mukha, ulo at iba pang parte ng katawan ni Celia, ay muli silang nagkaharap kanina lang. Oh, karon ang saman. Nakita naman ta. Ikaw ang kasinugdanan, di man kami na. Ang sa sinugdanan. Na ikaw may kung mahubog ka, magmaoy man ka. Wala akong nagmaoy. Karon nalipay ka, kay ingunanin ako. Nabakol na. Lipay kayo ka. Nyamingon pag ako no'y nagbinutbot sa imo ha? Wala ko nagbinutbot. Kaya naing ebidensya kung giunsa ko nimo, giunsa nimo gitigbas ako nao. Imo kong giwan, dalon ta kag istorya, imo kong Dalang sige. istorya? Gistoryahan bitaw ta. Sa may mong gibati ron na nagatubangay man tang duha o. Napang marka diri sa akong nawong, napas akong ulo, napas akong kamot. Nato lang yung sil, mga ilang ipasaylo sa imo. Pasaylon ta ka pero dapat lang pud mo bayaran imong Bayaran ako ang akong kuwan. Mga ilang ipasaylo sa imo. nanginginig po ako sa galit. Hindi po mawala sa akin ng yung tatak na kahit nakulong siya, pero parang andito lang pa rin sa labas kasi. Ano? Lalaban ka? Hindi po mawala yung Ano? ano ko sa mukha eh. Pero okay lang. Satis na buhay naman ako. Kasama yung mga anak ko. Ang nakaranas po kasi ng domestic violence, they're always living in fear. Minsan nauwi na sa depresyon. Kailangan po, they need to feel safe. They need to feel again their self-worth. Sa ngayon, Celia, masasabi mo na maski pa paano, maayos-ayos ka na. Aba, kampante na po ang pagtulog ko, yung pati yung mga anak ko. Itutuloy mo yung kaso, Celia. Opo, itutuloy ko po yun. Celia, kasi di ba maraming babae, katulad mo rin nakaranas ng mga pang-aabuso sa kanilang mga asawa. Meron ka bang gustong mensahe na ibigay sa kanila? Tingnan nila muna yung tao na kung hindi sila sinasaktan or hindi sila inaabuso, na wag na silang basta-basta pumasok sa relasyon na hindi nila kabisado yung lalaki. Ang mga sugat na may malalim na markang iiwan, magiging simbolo rin ng katatagan sa matitinding pagsubok na nalagpasan. Namamasukan na ngayon si Celia bilang kasambahay sa Cavite para masustentuhan ang 5 niyang mga anak. Si Ben naman, nakakulong pa rin sa Zamboanga del Norte habang patuloy na dinidinig ang kanilang kaso. Wala raw plano si Celia na iurong ang kaso para mabigyang mukha at hustisya ang mga katulad niyang halos patayin na ng asawa. Tatawagan ako ni Piskal kapag final na yung hearing namin. Sana matapos na to para matahimik naman po ako. Sana makakulong siya ng habang buhay. Ang mga sugat na may malalim na markang iiwan, magiging simbolo rin ng katatagan sa matitinding pagsubok na nalagpasan.